Minamahal, at sa oras na ito, aking nihiling tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng ating nakilang Diyos na ito po dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Danilo Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved. Brother Eddie Mamawag. Itaas po ang ating makamay, may mahal, tapi magkasama manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, dear Heavenly Father, our dear Jesus, hallelujah, through the leading prayers of our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. I pray to God, hallelujah, open the understanding of our beloved brethren, touch the heart, Lord Jesus, anoint the word of God. Give me wisdom and knowledge in part of your gospel. I cannot do anything by myself. In your holy mighty name, hallelujah. Demons of unbelief and doubts cast out in our midst. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord. Hallelujah sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran dito sa Kawayan City Outreach. To our beloved viewers, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, magandang tanghali na po sa lahat. Palapakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Hallelujah. Tayo po, minamahal, ay naghahanda sa isa pong malaking selebrasyon sa iglesyang ito, minamahal, na dito po tayo namulat. Dito po tayo, minamahal, naturuan sa tamang pagsamba sa Diyos. Amen. No? Ang ating pong mga kapatiran kanina nagpatotoo, yung kanila pong patutuo ay nagpapatunay ng Diyos ay hindi po nagbabago. Siya po'y patuloy na nagpapagaling ng ating pong mga karamdaman mula noon hanggang sa kasalukuyan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Isang doktor nagkasakit, hindi na po siya umasa sa kanyang pagkadoktor dahil na-realize niya minimum at napatunayan na mayroong pang mas doktor na nagpapagaling ang mahal na Panginoon. Amen. Oh, dati, konting kirot, konting sakit, talaga naman minamahal. Aasa tayo sa mga gamot. Dahil tumatawag tayo sa mga Diyos na ating pong nakagisnan, na ating pong tinatawagan, mga santo o anumang mga santa yan, minamahal, wala pong Diyos na dumidinig sa atin. So salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng totoong pastor. Talagang itinuro ang buong katotohanan. At tayo ngayon ay namulat at natagpuan natin at nakilala natin ang tunay na Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah. Sabi po ng Bible, ang pagsamba sa hindi totoong Diyos, sabi ng Deuteronomy 4:28, ay ipinagbawal ng mahal na Panginoon. Dahil ito ay hindi nakakarinig, hindi nakakakita,
4:28 ng Deuteronomio, idols characterized as insentient. Ating pong basahin. Praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio 4, talata po 28. At dooy maglilingkod kayo sa mga Diyos, na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nakakakita, ni nakakarinig, ni nakakakain, ni nakakaamoy. Amen. Everybody say, praise the Lord. So yan po yung ating ginagawa dati. Bagamat sinasabi po ng mga leader ng relihiyon na hindi naman daw nila sinasamba. Parang parang nandiyan daw yun sila para maalaala nila yung ginawa nilang kabutihan. Hindi naman daw pagsamba yun. Veneration lang, hindi daw adoration. Pero hindi po yan minimal ang totoong nangyayari. Amen. Pag may sakit ka, di ba, tinatawagan mo, lumuluhod ka sa harapan, pinapahid mo yung panyo mo. Hindi naman veneration yon. Kasi pag sinabi mong alaala lang, parang katulad lang ng picture ng mga magulang natin, nandyan lang nakalagay, pinagawaan po natin ng mga frame, tapos pag silayan natin, makita, maalaala natin, ayun po yung aking lolo, yun po yung aking kapatid, kamag-anak, o lolo sa noong kalululuhan pa. Maalaala mo lang yun. Maalaala mo yung kanyang mga mabubuting gawa, pero hindi mo siya pinapahiran ng panyo. Pagalingin mo ako sa sakit ko, ha? Pahiran mo ng panyo, tapos iganon mo sa katawan mo. Mali na po yun, minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. At hindi pa tayo nakakasiguro kung yun ang mga talaga ang mukha ng mga apostol. Kasi wala pa namang kamera noong unang panahon. Wala pa namang photographer. Yan ba talaga ang mukha ni Kristo? Yan nga na magkaiba yung drawing. Mayroong Kristong puti, may Kristong itim. Kasi wala nga talagang totoong nakakaalam. Amen. Pero si Kristo mismo nagsabi, pag sambahin mo ang Diyos, sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, sabi ng mahal na Panginoon, ang ilalagay lang doon sa kanyang bahay-sambahan, ang kanyang pangalan. Di ba? Sabi dito sa Deuteronomy 12:5. 12:5 ng Deuteronomio. Dito po sa Deuteronomio 12, talata po 5. Ganito po ang sinasabi. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa mga tuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So sabi po sa ating mabasa dito sa Deuteronomy chapter 12 verse 5, but unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put His name there. To put His name there. Ilalagay ang kanyang pangalan doon. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi larawan. Kasi ang Diyos ay wala pong larawan, minamahal. Siya po'y espiritu. Pero mayroon siyang pangalan. Amen. Na ang lahat na tao ay luluhod sa pangalan na yon.
Dos Jes ng Pilipos. Ha? So, ano pong pangalan ng nakaluluhuran ng lahat na tao? Lahat na nilalang, lahat na tao, nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Sabi nila, si El Shaddai daw. Sabi naman ng mga Muslim, si Allah. Sabi naman ng iba, si Yahweh. Ano pang mga pangalan na sinasabi nila. Puro po mga titles yun. El Shaddai, sa English, God Almighty. Pag Alan naman, Arabic po yun, ang ibig sabihin doon, Al-Elah, the God. So wala pang pangalan, the God. Mayroong sinabi na pangalan na luluhuran. Pilipos 2:10, sa ating pong basahin. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos 2 talata po 10. Upang sa pangalan na Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Anong pangalan? Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? From Hebrew word Yeshua, iba't iba po yung pagtawag, no? Parang katulad dito sa atin. Jesus na H, mayroon din Jesus na J, Amen. Sa English naman, Jesus. Sa Hebrew naman, Yeshua, Yahushua. Iba't iba yan. Isus sa Grego. Isu naman sa Chinese. Isa naman sa Arabic. Pero isa lang po, minamahal, ang tinutukoy dyan, ang Diyos na bumaba sa lupa nagkatawang tao, ang ating mahal na Panginoon Hesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, alam na natin kung ano po at sino po yung tatawagan natin. Ano po ang kanyang pangalan? Jesus. Amen. Naalala ko yung kapatiran minamahal. Nag-usap kami the other day. Sa kababasa niya ng katuroang Muslim, na-convert siya. Kasi balak din niyang mag-abroad sa Middle East. Pag ikaw ay isang Muslim, madali ka na makapasok ng trabaho. Sa madalit sabi, nagpabotismo siya sa Muslim, na-convert siya, punta siya sa abroad, sa Saudi. Pinuntahanan niya lahat ng mga magagandang mga templo ng Islam doon. Kasi ang bahay-sambahan ng mga Muslim, kung makita mo dito magaganda, pag doon ka na sa Middle East, super ganda. Dinadayo ng mga turista. Yung marmol, talagang marmol. Pag sinabing ginto, wala pong fake na ginto doon, totoong ginto. Kung makita mo yung sa itaas ng kanilang atip na parang matulis, tapos mayroong parang half moon, may star, ginto po na totoo yan. Dito sa atin, gold-plated, pero baka pintura lang, na parang gold na pintura. Talagang, yung mga poste, sabi nga, binili pa nila sa Italy yung marmol. Mayroon pang galing ng Ukraine ba yun, o Macedonia. Talagang, hindi lang milyon ang halaga, bilyon dollars. So, simpa siya doon. One time, nagprito siya ng isda, natalsikan ng mantika yung mata niya. Nabigla siya, ang sakit daw. Pag talsik ng mantika, sabi niya, in Jesus' name. So, sabi niya, bakit in Jesus' name? Si Allah naman ang Diyos ko. Ano siya?
na nabigla. Nagulat siya, bakit? Jesus yung lumabas sa bibig niya. Tapos pagtingin sa mata niya, hindi napasok yung kanyang eyeball. Talagang iningatan. So, sabi, doon na siya minamahal, parang nag-iisip. Pag matulog siya, mayroong maitim na tao na sinasakal siya. Hanggang parang mamatay siya minamahal, sumigaw naman siya ng hallelujah, hallelujah. Tapos binitawan siya ng demonyo. So, nag-isip-isip na siya. Totoo pala, si Jesus talaga ang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pagbalik niya, nagbalik loob din siya sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kahit saan tayo pupunta, minamahal. Saan tayo maghanap? Baka mayroon pa. Ha? Malaya naman tayong, wala namang nagpipigil sa'yo. Malaya ka. Pero babalik at babalik ka pa rin dito. Amen? Oh, kasi nakikita mo na out of blessing ka. Sa panahon na ng ating mahal na Panginoon Kristo, nung tinanong niya kanyang mga alagad, kayo ba ay magsialis din sa akin? O sa ano sabi niya, Apostol Pedro? Kung aalis kami, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lang ang nangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Saan kami pupunta? So, ibig sabihin, sabi ni Apostol Pedro, hindi kami alis. Pero nung hinuli ng mahal na Panginoon, nandoon si Apostol Pedro, umaaligid-aligid at napansin siya ng mga tao na siya ay kasama ni Kristo. Tinanong siya, di ba kasama ka ni Kristo? Sabi, hindi ko kilala yan. Bagamat sinabi niya, kahit saan kami pupunta, Panginoon, ikaw lang ang nagsabi na may buhay na walang hanggan. Pero sa kagipitan, may namahal, nung inusig ng mahal na Panginoon, nung nakita nila na parang wala ng himala. Dati, mga lumpo, nakita na, nakalagad, bulag, nakakita, patay, binuhay. O, nakasaksi sila doon. Pero nung hinuli ng mahal na Panginoon, parang nakita nila parang wala namang milagrong pinakita ng Panginoon. So, dininay niya 3 times. Nung tumilaok yung manok, kasi sinabihan siya ng mahal na Panginoon, Pedro, i-deny mo ako. Ipagkalulong mo ako. Hindi mahal na Panginoon. Patunay niyan, titilaok ang manok pag deny mo sa akin ng pangatlong beses. So, nung tinanong siya uli, hanggang pangatlong tanong, ganun pa rin ang sagot niya, hindi na kinala ang mahal na Panginoon. Tumilaok yung mandok na tauhan siya. Tapos, pagkatapos nun, nung pinako ng mahal na Panginoon sa cross, nilibing na, balik siya sa panagat. Hindi siya, parang nawalan na siya ng pag-asa. Nung nabuhay naman muli ang mahal na Panginoon, minamahal, hindi siya naniniwala kaagad. Pero nung nagpakita ang mahal na Panginoon sa kanya, doon pa siya niwala, totoo pala ang sinabi ng mahal na Panginoon Kristo. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Sinabihan niya mga Hudyo, yung mga taga-usig, patayin niyo ako, patayin niyo ang aking katawan. Sa 3 araw, bubuhayin ko ang aking katawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So patunay na hindi lang siya tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Kasi paano bubuhayin yung katawan kung tao lang siya? Siyempre, pag mamatay, pag tao lang, pag mamatay, wala ka nang magawa. Pero dahil siya ay Diyos, ang namatay yung katawan lang. Pero yung Diyos na nanahan sa katawan, yung Espiritu, buhay. Amen.
Hindi po ni kailanman ang Diyos ay namatay. Ang namatay, yun lang yung kanyang katawan. So binuhay niya yung katawan at nagpakita siya sa mga apostoles. Nasabi ng isang apostoles, hallelujah, sabi niya, kung makita ko ang mahal na Panginoon, yung kanyang sugat sa kamay at ang sugat sa kanyang paa na dinaanan ng pako, doon pa ako maniwala. At nung nagpakita ng mahal na Panginoon sa kanya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng mahal na Panginoon, naniwala ka dahil nakita mo ako. Mas mapalad yung mga hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. So, ibig sabihin, mas mapalad pala tayo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, saan po natin natutunan yan, minamahal? Dito sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Itinuturo sa atin ng totoong pastor ng Diyos. Propeta ng mahal na Panginoon. Kasi pag hindi totoong pastor ng Diyos, katulad ng mga nangyayari ngayon, dumami ang membro nila, milyon na rin sila, powerless, walang kapangyarihan labanan si Satanas. Ibig sabihin, bumibigay sila sa tukso, patago. Sabi ng Biblia, sa huling araw, yung tinatagong kasalanan, mabubulgar talaga yon. Ayun, naglabasan. Yung iba, nakukulong na. Yung iba, ikukulong pa lang. Yung isang kilalang mangangaral doon sa Amerika, sinong mag-akala na bakla pala siya? Pagkatapos na mag-preach, mayroon pala siyang kasamang mga kalalakihan. Yung nagpakilalang Kristo sa Davao, mayroon pong mga sumbong na sa kanya. Hindi lang isa, dalawa, 200, 300 yung spiritual wives niya. Siyempre, wala siyang asawa, nagpakilalang Kristo, hindi daw siya nag-asawa, namuhay daw siya ng kabanalan, pero ayan, nagsilabasan na mayroon ng mga warrant of arrest.